So, magandang gabi po sa inyo lahat. Pagay po ang Panginoon na bigyan po dito kami ng pagkakataon na makasama kayo. Ngayon na naman hindi pastor. 2 years, no? Almost 2 years. At hindi ko na inaasahan. Sabagat subaybayan mo rin naman na paano yung mga magigiting na lingkod na Diyos yung anyayahan dito. At sa luha ay sa mga pribileyo na muli ay pagtiwalaan ng pastor at ng bigyan ng pribileyo ng Panginoon na pag-ministeryo po sa inyo. Kasama ko po yung aking kayo sa isang asawa. At sa inyo po kung na-late kami kasi na-miscalculate namin. Dapat kagabi, prayer meeting namin Thursday. Naging Thursday yan at hindi na nabago na ako po yung naging interim pastor dyan sa GMA. Hindi yan po tayong pagkakataon ng pastor dyan. Pero ayaw ko iwanan ko yung Paranaque. Yan po yung aking puso. At iban man, nakapunta na sa GMA, makita yung gano'ng kalaki yun. Para po sa gawain namin sa Paranaque. Pero yun po, pumula kayo siguro pa. Tapos ginawa ko kalitan sa magawa sa GMA, may iba naman nakasay sa kanya, may isang gabi. May prayer meeting, Merkulis sila, nilipat ko ng Thursday yung sa natin. Maganda-ganda nung sa Thursday, mas available iba. At magkapit-kapit kami sa Baklaran, pag-Merkulis, medyo mahirap. Tinuloy na po namin. At nung ako po yung bumalik na, remote SSI, then to God be the glory. Tinatawag ko magpasa niya sa GMA. Pero yun nga, pinakako ko sa church na nag-alaga sa akin, hospital ako na. Nag-i-interim na ako. 7 months. So, yun po, hindi na namin binago. Ngayon, dapat uwi kami. Walang pasok. Balik na po sa pagtuturo ulit at face-to-face school. So, sinamantala po nila para magpa-laboratory sila ng aking anak na babae. Yun po. At kanina, medyo di namin nasa ginawa at hindi yung traffic. At kaya dyan sa paliparan palang traffic na eh. So, salamat sa Panginoon na arating kami rito. Nagpirtigo pa kami sa lumampas na ba tayo o ano? Wala, hindi pa pala. Hindi kami bumalik pa eh. Medyo matagal-tagal na rin. Tsaka, malabo na yung mata ko at pagdating ko ng hapon, mamatang manok ako eh. Malabo yung biyahe. So, yun po. Ayaw pa naman kong nalilate. Kasi yung istorya kung alam niya sa nalilate eh. Yung si Mayor na late to sa isang gathering. Yung pong pare doon sa kanila pong Catholic Church ay magpapaalam na at mag-retiro na at ipapalit ng iba. So, naganda sila ng tribute, despedida, so, yung si Mayor, medyo na rin. Kaya, yung nasasalita na si Father, sabi niya, hindi ko akalain magtatagal ako din sa parish na to eh. Kasi, kauna-unahang nag-umpisa sa akin, tungkol sa pagnanakaw, pakagaling niya, naloloko. Sabi niya, akala ko, grabe naman kaumpisa eh. So, dumating na si late Mayor. At pinagsalita rin, di ba? Sabi ko, okay, magpapasalamat sa mga ako ang unang nagbigyan ng pagkakataon para maumpisa dito ng bagay. Kaya hindi ko narinig eh. Kaya ayaw ko narinig. Hindi ka. Hindi ko narinig eh. Salamat po ulit. So, at alam ko po, itong 2 taon ito, sa amin din, naging mabigat ito. Ako din kayo aking manugan, pero may kapalit naman yung aming bundle of joy.
na yung aking apo na kasakit nga kahapon pero magaling na yung awa ng Diyos. At itong naging pandemya nito talagang mabigat. Ang daming pastor na matay. 40 plus. Yung siguro kakilala nyo. Tapos may mga member na wala. Meron kami member dahil masyadong paniwala ng YouTube, ng Facebook, na yung vaccine 666. At yung rin nire-review ko na hindi yan 666. Kasi sabi sa Bible, sa kanang kamay, hindi ka sa kanang braso. Tsaka sa noo. Wala naman nagpapaksin sa noo. Kasi parang makatiya ka, sa kaliwa ka magpapaksin. Ay, wawa naman si Bill Gates, bagat hindi tayo binabalatuan ng yaman yan. Naging anti-Christ na bigla si Bill Gates. At meron pa naniwala na after 2 years ka, no? Magiging zombie rin tayo eh. So meron naniwala kami sa vaccine. Kasi siya na sa naniwala. Yun, hindi nakaka-church. Hindi na tuloy-tuloy na. Ijako na naman namin. Narawa ng Panginoon na pagbalik ko ng kami, talagang sarado kami. Online, kung hindi nyo na makita, biglang binlock yung aking Facebook kanina eh. Kahapon, nagtaya kayo, pero narinig ko. Hindi natulog na pag-isip ko, naka-block na ako eh. Hindi ko alam kung ano dahilan. Dalawa lang naman yung pinapanatan natin yan, immorality, tsaka homosexuality. Siguro may report tayo. Sana makabalik. Kaya dami yung pictures sa mga articles eh. Eh pa man, ilang araw ba? Ilang araw. Ilang oras pa araw. Nakakaya. Nakakaya naman, late na ako. Picture mo pa. Dalawang taon to eh. Honestly, nakikilos ako, may family conference. Kasi, to be honest with you, wala kami yan eh. Pero yung pagpipil sa mga family, once in a while, natutalakay natin yan. Pero ito, curious ako eh. Sabi nga, plano ko na hiyahin din. Ano ko eh, PG, rated PG ako eh. Pastor, gaya-gaya. Yung niyo po yung panata, nalimutan ko na yan eh. Kasi ginaya rin namin yan. Marami na natuwa ng mga pastor eh. Pag naalala ko ulit ngayon, 2 taon tayo eh. Ngayon, hindi ko nga napabalik kayo sa Sunday school sa adult eh. At tumanda na rin tayo. Kasi hindi lang tirayan. Hindi o, tanda na tayo eh. Ako na eh. Napakwenta nga ako bigla eh. Kasi 57 na ako. Kung mag-18 na ako, sabi ba? 74. Sana buhay pa ako no? Marami na tayong nararamdaman sa katawan. Humina na tayo ngayon. Kaya ito, dahil mahina na tayo, sana po umiksi ito. So, ano ito ngayon? Tayo po ay sa baka, general. Can you show? Akin na. Ano kaya yun? Alin? Isipin nga para ano yan. Yan po yung ating building the family God's way. Okay? Yung pagtatayo ng pamilya sa pamamaraan ng Panginoon. At ayon sa kalooban ng Panginoon. So we have as our text, basahin na natin agad, Psalm 127, verse 1 to 5. Psalm 127, verse 1 to 5. At subaybayan nyo na naman po at ako po magbabasa. A song of decrees for Solomon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Amen. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows,
for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. So maraming sa inyo sa Word of God. Amen! Ating manalangin. Gracious Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa ginawa niyo pong pag-iingat di lang sa aming pagpunta rito, kundi sa bawat isa na malaknan sa maayos na kalagayan. Maraming salamat po sa katapatan niyo po sa church nito, maging sa kabila ng mga pinagdaanan po ng iglesia katulad sa amin, at maging sa katotohanan ng kakulangan ng katapatan ng bawat isa. Iba nga po ay hindi na nagpatuloy, wala na po dito. Pero praise the Lord, praise your holy name, Lord, na sa mga nagpapatuloy sa pangunan ng kami na Pastor Angel, Panginoon. At sa very supportive ng mga members, masarap na makita na nagpapatuloy po sila. At yung mga bago na nakakasama sa buhay. And thank you, Sir Lord, for the honor and privilege na magpag-minister ulit sa inyong salita. At nawa, Panginoon, ay tunay nga na kami po'y marapati nyo sa inyong banal na harapan at sa pangalan po na inyong salita. At patawarin sa anumang kasalanan meron sa aming puso at buhay at dinisin sa karamihan ito para banalin kami kung paano kayo po'y banal at kami salita po niyong banal. Hindi marapati nyo po naman na puspusin kami ng banal na Espiritu na siya po ang aming maging tunay na mga ngaral. At kisakapanin niyo po ako bilang maging malinaw at mabisa at ang Panginoon tagapagpahayag ng inyong sa ikatitotohanan, lalo na sa po sa napakahalagang paksang ito. At dalangin mo, Ama, na ang Banal Espiritu ang ginamang makaloob ng pangunawa sa salita ni papahayag, hindi natigil ng pananampalataya at pagtitiwala lubos, at tanggapin ito ng buong kapakumbabaan at ilagay din sa puso ng bawat isa yung desire at kakalooban din ng kakayanan na ito po yung isang katuparan, sundin, apply sa buhay. Patid namin na sa aming sarili hindi namin ito kaya. Kaya naway tulungan niyo kami at kakalooban ng kakayanan. Hindi kapagtagumpayin sa anumang pwedeng maging balakid, hadang at pagkukulo ng kalaban. Ano na yung oras po na ito, Panginoon? Nawa ay tunay nga na mapag-focus pa rin ng bawat isa, and even those na nakasubaybay through online po, Panginoon. Maging maganda yung internet connection mula dito at sa kanilang mga tahanan o saan na sila naroon. Pero hindi sa lahat naman yung koneksyon ng Banal Espiritu, ang inyong salita ay sa mga bawat isa, hindi lamang nasa mga online, kundi mga narito. At mga Panginoon, ay tunay nga na kayo po ang malulhati at maitaas. Maraming salamat po. And we commit all these things sa mapagpapatabi sa pangalan po ng inyong bugtong na siyang aming Panginoon at ang pagligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Pwede na po kayong makaupo. If God doesn't bless our family, we'll be a mess. Gawin po natin yung mantra. Tama ba yun? Gawin natin, battle cry natin ngayon. Okay? So, sinabi ko, if God doesn't bless, sasabihin nyo, our family will be a mess. Okay, let me, testing. Okay? If God doesn't bless, our family will be a mess. Okay, isa po yan sa ating paulit-ulit na babanggitin ngayon. Okay? Batid naman natin siguro dahil hindi ito unang conference, nakita ko sa picture. Meron na pala nagdaan at dahil sa pagtotoo ng bawat isa. At salamat sa Panginoon na hindi nyo nalimutan at pinagpala kayo. At dalangin ko, ganoon din naman, no? Napagpalain din po kayo ngayong gabi. Ang Diyos ang nag-create ng institution ng pamilya. But it is under attack today. The institution of the family is under attack today. Actually, so isa pa lang. Ano natin, na-atake na yung pamilya. At experiencing friction and many have fractured.
At sa pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong gabi, naway matuklasan natin yung timeless principles that will help us find hope for our homes. Sa kabila na parang sumasama na ang sitwasyon, no? Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. At may pag-asa pa, lalo na sa mga pamilyang Kristiyano. So, na-recognize ko na may mga iba rito na mga bata pa. Iho, may pamilya ka naman. So, wala na yung pamilya. And dahil napagin kanina ng mga available pa. So, wala pa pamilya yun. Meron naman na iba na hindi na bata na wala pa pamilya pa rin. Iba naman ay posibleng may pamilya, may asawa na pero wala pang anak. Meron pang gano'n. Wala naman. Okay. So, nais ko lang bigyan daan na yung posibilidad niya sa nitong pagtitipon. So, I want to propose that we're all connected sa family. Hindi kayo magkamag-anak, di ba? Tayo pamilya ng Diyos. Kasunod, makakakonekta tayo. At dahil we all have the responsibility to influence and impact one another, particularly or especially mga bata. Dagdag pa dyan, no? Iba sa atin dito, tiyo, tiya, diba? At lolo, lola. Yun. And dito po sa ating teksto, Psalm 127, it is about the family. No? The importance of family and the importance of children in the family. In fact, the first part, in verse number 1 pa lang, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So doon pa lang, no? Nakita natin ito yung tungkol sa pamilya. Na parte po ito na tinatawag na series of Psalms na meron pong subscription na A Song of Decrees. Obviously, papakita ko yung mga verses. At ewan ko yung animation, medyo nakapatong-patong pa. Lima. So, pakita po natin from Psalm 120 to 134, 15 Psalms po yan, tawag yan Song of Decrees. Okay, Song of Decrees. So, I will read yung verse number 1, A Song of Decrees, In My Distress, Psalm 120 comes. So, about verses. 121, yun din, A Song of Decrees. 122, medyo iniba ko yung highlight. Sa bibigyan din natin. A Song of Decrees of David. Then, A Song of Decrees, 123. A Song of Decrees of David, 124 verse 1. A Song of Decrees, Decrees to Decrees. A Song of Decrees. Then, A Song of Decrees, 128 verse 1. 129, ganoon din. 130. So, dinaktuhan ko yung ating teksto. Kasi dyan naman nakalagay, A Song, 137 verse. Right address. Yan. A Song of Decrees for Solomon. Okay? So, mapapansin nyo, meron isa na of David, apat po yan. Wala dyan sa Song of Decrees na Psalms. Pero isa dyan, isa lang yung kay Solomon. For Solomon. Pwede mo i-divide sa 5 tigtatakdo yan. At ang outline niya pare-pareho. Nauna, merong trouble. Yung sunod na Psalm ay trust. At yung pangatlo ay triumph. So, 5 grupo yan. Now, interesting po that the middle of the Songs of Decrees is a psalm that has to do with the family. Dapat yun, no? Ganun tayo mag-aaral ng Bible. No? Very observant at talagang tutunan natin pansin yung mga detalye. Dito kapansin-pansin, nasa gitna ng 15 awit na ito, na grupo na natawag na Song of Decrees, pinakasentro niya ay tungkol po sa pamilya. So I think it reminds us of the centrality of the family and the importance of the family. Siguro, di ba mataas ang pinag-aralan natin, hindi ba tayo masyadong na-educate tungkol sa bagay nito,
Pananiwala ko batid natin that a nation is only as strong as the families that make up that nation. Hindi lang po yung bansa, kundi pati na rin po ang iglesia. A church is only as strong as the families that make it up. So kung hindi po strong yung family, lalo po sa akin, ako mahirap po doon, makakamag-anak po doon. No? At may pagkataon na may na-disiplina kami. At talagang nasuspend namin yung membership. Talagang mga pamilya, pagbat nag-iiyakan, nanindigan sa Word of God. Ako, kumentilanin siya. At kaya doon bumalik yung nasuspendin. No? Kasi hindi kagaya ng ginagawa ng iba. Nagkasala na at dinidisiplina mo. No? A purpose of discipline is to reclaim. Gagawin, pupuntahan ng mga membro, para kakampihan pa, gagatungan pa. Hindi na nakakabalik. Balik-mali. Kasi makalimutan natin, hindi emotion natin pinapairan dito. Hindi yung opinion natin. Word of God. No? Si Martin Luther, di mag-baptist yan, sabi niya, my conscience is captive to the Word of God. No? Kinumpronta siya ng Catholic dahil sa kanyang thesis, di ba? Nasasabi niya, salvation is by grace, through faith. So, nung kinumpronta siya, yun sinabi niya. Ang tawag doon sa Word. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Sabi niya, my conscience is captive to the Word of God. Doon siya na ibig sabihin niya. Sabi niya, baka naisip ko, iba sa sinasabi ng Bible. Hindi naisip ko susundin ko ang Bible susundin ko. Kapag kayo nararamdaman ko, kaya mga katindi, o kayo mga nagpagrelasyon sa believer dyan, Kung nararamdaman ko, kaya mga katindi, lalo na yung mga matitisurin, maramdamin, natikisod, may parata, magmatikisod sa Word of God. At tinamaan, hindi kasi nagtatights eh. Kaya pagbukas si Pastor, buksan natin sa malakay na naman. So, kapag may nararamdaman ko, iba sa sinasabi ng Bible, hindi yung nararamdaman mo entertaining ko. Yung Word of God. Kapag kayo narinig ko, ay, gano'ng ganda. Ang dami ng delikado yan, dami sa social media. Pwede natin ang aral ng tamang mensahe. Kaya ingat. At kaya gano'ng ganda. Alam na prosperity, health, and wealth. Pero hindi yung tinuturo ng Bible pa rin susundin natin. At kapag kayong mas marami yung naniniwala sa bagay na to, at kahit nag-iisa ka na lang, pero yung paniniwala mo na sa Bible, na it is not the majority. It is the Word of God. Na gano'n tayo, dapat gano'n, no? Yung Word of God, yung ating authority of faith and practice. Ang sinungayan sola Escritura, the Word of God alone. Now, dito po makita natin na ang modern society is doing everything it can to dismantle the biblical model for the home. They refuse to consider or admit the detrimental damage this does to society as a whole. Marami ng mga anak yan, hindi na gumagana sa magulang. Marami ng mag-asawa ngayon, hindi na till death do us part. Di ba? Marami po ngayon na okay lang, maanakan. Yun po yung mga sinisira sa disenyo ng Diyos pagdating po sa pamilya. Yung same-sex marriage. Diba? Yan po yun eh. Yan po ay mga pangyayari sa panahon natin ito na sinisira sa napagandang disenyo ng nagtatag ng pamilya. At ito'y walang iba kundi ang Diyos mismo. So when the biblical model for the home is abandoned, the society will decay at an alarming rate. Kaya nagdamihan na yung mga bakla, hindi mo nakakalak. Diba? Nagdamihan na yung mga papalit-palit na asawa. Lalo pa yung mga hinahangang artista. Buti na nagpastor kami. Buti na
Pero buti na ang requirement ng Diyos para sa pagpapastor, hindi yung maganda na lalaki. Eh, paano kami yung dalawa? Hindi mahirapan kami, kanina lang. Kami na lang. Anyway, kidding aside, a century ago, no one would have disputed in the fact that God blesses the family, and the only idea for raising children is with an originally married mother and dad. But today, there are people who literally choose to have children out of wedlock, and there are people who believe in gay couple, a union, na hindi na po kaloban ng Panginoon. Ngayon, meron ng status na nilagay, common union. Common union. No, hindi kasal. Pero ano yung dalagay na, hindi yung sabihin, believe in common law. Common law. Sa common union. Eh, ito, pinupus pa ni Robin. Tapos pati si Tulfo, wala kang sa Bible kasi mga yan. Pero, dapat, huwag na dumaya mga Kristiyano. Dapat tayo manindigan. Kasi nasabi ng Word of God. So, we need, not only us, but let it start with the church. People need today to have a strong reaffirmation of the fact that the tradition or biblical family, ito ay lalaki at babae kinasal na nagmamahal sa isa't isa and live together bilang married couple and raise children. Ito po ang tinatag ng Diyos na uri ng pamilya. And ang pag-exist nito at ang pagpapatuloy nito ay may kaakibat na blessing. Okay? And prior to any structure, pagtayo ng gusali ito, pagtayo ng iba pang mga gusali, di ba? Kailangan dyan yung plano. Okay? Meron ba akong ano dyan? Yan, plano. Blueprint. Nagpapagaling ka pala ito nga na. Diba ka ito? Salamat din sa pag-operate na kami. So, may blueprint. Tama po ba? Ngayon, nakita nyo na rin naman ang Bible, yung ating blueprint. Hindi naman po actually sa pamilya, kundi sa buhay natin, bilang isang tao, bilang sa mananampalataya. Maging sa iglesia. Hindi po yung gusto ng membro na susunod o kahit gusto ni pastor. Yung gusto ng Diyos ay nasusunod. At ulit ito, kung yung gusto mo, hindi ayon sa Bible, huwag kang magalit sa pastor, huwag kang magalit sa church. Hindi tayo dapat ang nasusunod. Hindi ang dimso natin dito, my way. God's way tayo. God's way. Eh, yun po nakakalungkot eh. Kaya kailangan dapat tayo ay naintindihan natin kung yung bahay, gusali, kailangan ng blueprint, okay, na saan naka-layout, design, and structure, para ensure everything is located in its proper position. Ang hirap pag walang plano, di ba? Imagine mo, pagbukas mo ng pintuan, kubeta agad. Dahil yung mga kayo kasi hindi nakaayos eh. So, pag may plano, maganda ang palalagay niyan. May tamang lugar para sa bawat isa. Ang Bible, ganun yun. Sabi sa Timothy, the Bible was given to us para malaman natin how we should behave as members of the Church of God. Ay, nandito yan yung Bible. Kaya pinag-aaral ng Bible, tinuturo yung Bible. Nag-invite pa kami ng iba. So, para malaman natin, ano ba ang plano, disenyo ng Diyos para sa kanyang church, para sa ating buhay, at pati na rin sa pamilya. Now, if we desire to build a spiritual home, we must follow the blueprint or plans of God for the family. The same principle yan. No? May mga bahay na gumuguho at pag pinag-aralan natin kasi hindi nakasanayan sa kondisyon ng lugar, kung mabagyong lugar yan. Tapos yung mga mahina material ang lalagay mo, hindi magtatagal yan. Di ba?
kung binabahay, tapos ang baba ng pagkagawa ng bahay mo, may makakaroon ka ng palaisdaan. Pero yung klase ng palaisdaan ayaw mo sa buhay mo. O, di ba ba? So, sa mga lindo, kaya may mga gumugumusali kasi hindi sinunod yung ayon sa pag-aaral na dapat na klase ng gusali itatayo sa lugar na yun. So, ganun no, bakit yung pamilya niyan hindi gumuho? Bakit yung buhay niyan gumuho? Bakit yung mga member niyan, di ba, nagkawindang-windang? Kasi nga po, di sinusunod yung principle na kung sa bahay, kailangan yung plano at susundin yung plano para malampasan yung bagyo, ay dingdol. Sa buhay, hindi lang sa bahay. Sa pamilya at sa iglesia, kailangan din na ating kong sundin yung prinsipyo na yan, which refers to the Word of God. Amen. Now, as I read and reread this psalm, I wrote down this phrase related to the family. If God doesn't bless, tulog ata kayo eh. No, yan po yan. No? Yan po yung nice na sabi dito. If God doesn't bless, our family will be a mess. So, tingnan po natin, ano tayo i-bless ng Panginoon and our family will not be a mess. There are 3 parenting principles that we must embrace based on this psalm. 3 parental principles. Ano po yung 3 parental principles niya? Una, we must avoid overestimating ourselves. We must avoid overestimating ourselves. Bagamat kailangan na maganda sa isang pamilya, nanguna yung ama, tumutulong yung asawa, natutulungan sila, tapos kahit na yung mga magkakapatid, mga anak, at kahit pa yung mga lolo at lola. O singit yun, lolo na rin ako, lola na rin yan. Pero it is ultimately na yung Panginoon, na it's the Lord that ultimately does the building and protecting. Amen. Ang Panginoon dapat. Kaya yan po yung nakasaad dyan sa verse number 1, di ba? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord build the city, the watchman make it, but in vain. Now, yung pong house dyan is not speaking of a physical or material structure. It is talking about the home. Wala po yan sa Hebrew word na bayit. Di ba bayot ha? Bayit. Okay, ang sa pamilya, bayit. Bayit na isa sa mga translation yun ay family, home, or household. Kaya malaman nyo, isa pa kasi pipits natin dito. Okay, yung Joshua 24:15. Ano yung sabi nun? As for me and my house. The same Hebrew word yan, yung house, it refers to family. As for me and my family, as for me and my household, we will serve the Lord. Sa New Testament, ang sabi ng apostle sa Philippian children, diba? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Tapos, doon po sa 1 Timothy 3:15, tingnan po kung may Bible po nila. May Bible po ba kayo? Yun, maganda po, may Bible. Wala din po mamimigay ng Bible. Bigyan ko ng libro si Pastor Mami. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Kaya ano yung house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Technically, mali tayo, di ba? May address tayo nakalagay, paturo dito. Ayers Baptist Church. May Bible. Ayers Baptist Church. Sa amin, ganun yan. At pag tinanong, saan mo na si church? Ano naman natin, hindi ito building ang church. Okay? Pero tanggap na natin yun. Pero alam natin, talagang church tayo. Yung mga tao, yung pamilya ng Diyos. So yung household of faith, hindi yung building ito. Yung mga miyembro. Okay? Yung pamilya. Kayo, pag kabilang sa lugar na iglesia ito, kayo ay isang pamilya. Okay? Kayo ay isang pamilya sa biyaya ng Panginoon. Now, yung word po na house dyan, kasama na po dun sa Acts 16:31 na sa New Testament, na Greek naman, no?
ay from the Greek word oikos. At ganun din ang salin, a family or home. So, pag binabanggit po ito binabanggit pong house dito, sa verse number 1 ay hindi po yung physical or material structure. It is talking about the home. It is talking about the family. Sa papansin ninyo, binanggit ko kanina, na ito ay Song of Degrees, apat dito ay Song of Degrees of David, indicating that si David ang nagsulat ng mga to. Pero isa nito, itong ating teksto, ay kakaiba sa lahat. Natatangi. Kasi a Song of Degrees for Solomon. You know what? I believe this is important also. Sabi ni John Gill sa kanyang exposition of the entire Bible commentary, this psalm was written for Solomon, that is, for the sake of Solomon. Concerning Solomon, it was said by David concerning Solomon. In fact, nakatago rito pangalan ni Solomon. Ano pa sige ba? Are you aware? Diba? Nakatago yung pangalan ni Solomon dito. Yung word kong beloved. The word beloved is from the Hebrew word Jedidiah. Now, are you familiar with Jedidiah? Yan po, yung pangalan binigay ng Diyos kay Solomon. Sa 2 Samuel chapter 12 verses 24 to 25, dito po mababasa natin. And David comforted Bathsheba his wife, and went in unto her, and lay with her, and she bare a son, and he called his name Solomon. And the Lord loved him. 25. And he sent by the hand of Nathan the prophet, and he called his name Jedidiah, because of the Lord. Ito po binigyan ng pangalan ng Panginoon para kay Solomon. Okay? Na yung pong Jedidiah, ang ibig sabihin niya, beloved. At yung po, nakatago rin doon sa Psalm 187. Napansin niyo, di ba? Verse number 1. Sabi yan, verse number 2. I'm sorry, verse number 2. Ano sabi po dyan? Beloved. Binabagit niya tungkol sa beloved. Okay. So, hindi aksidenteng nilagay yan dyan. At hindi rin aksidenteng sinabi na ito po ay Song of Degrees for Solomon. Importante po yan. Okay? Medyo, ang tabi lang po kayo kasi teacher po tayo ng hermeneutics yan talaga na education natin yan. Alam niyo po ang istorya. Solomon was a great king. Anak po siya ni David. The thing which probably characterized the administration nitong si Solomon, yung fact that he was the one selected to build the temple. Hindi po si David. Diba? Hindi po si David. Si David, he prepared the materials. But it is Solomon who used those materials to build the temple. The church did not begin with John the Baptist. But John the Baptist prepared all the materials. And it is Jesus Christ who built the church. Okay? So, ganun din po yung pagkakahawin niya. So, dito po, Solomon was a man na intindihan yung building. Yung pagtatayo. Kasi siya naman yung templo, kaya intindihan niya. Yung pagtatayo. He understood what was involved in building. At unang-una, naintindihan niya that building is hard work. Hindi magaling magtayo. Lalo yung time nila, wala pa silang mga traktora. No? Pero matitipay mga tinayo nila. No? Pero hindi madali. Alam nyo, parte ng training namin sa Bible School, 80s yan. Yung construction. Kami tumutulong sa pag-construct ng mga church buildings. Katulungan ko niya sa simbahan nila Pastor Bear. Na si Miss Luba, yung asawa ng Pastor ko, gusto madaliin. Kaya nagtayo agad kami ng asintada na napakataas na wala pong poste. Kaya kinabukasan nakatumba. Pero pati dyan sa simbahan ng Carmona, simbahan ng sa San Jose, pati dyan sa GMA, sinabot kami alauna madaling araw na ako po naghahalo, kabayan ko nun, pero kaya ko maghalo ng ganyan kalaking pinaghalong simento at graba, 134.
At nagbukat ako, 2 simento, kaya ko nun eh. Ngayon, hindi ko na kaya. Nag-try ako isang araw eh. Pabili sa supot pa lang. Nakakamuti na ako eh. Sabi talaga matanda na, nasa denial stage lang. Pero mahirap. Hindi madali. No? Mga kapatid, bakit ito mo binibigyan din yan? Kasi, it's hard work to have a good family. Hindi madali. Yan ang nais ko na isa pa sa iturusan dito. Hindi ganun lang. Pinagtatrabahuan din yan para magkaroon ng mabuting, maayos na pamilya. No? Ano sa lahat ng bagay? Diba? Hindi magtatagumpay kung walang hard work sa business. It's hard work to build a business. May mga businessman ba rito? Hindi mo na ako businessman, pero alam ko mahirap yan. It takes long hours, it takes financial sacrifices, it takes extensive training if you are going to build a good business. And mga kapatid, kung yung pagtatayo ng gusali, kailangan ng hard work. Kung yung pagtatayo ng business, kailangan ng hard work. Bakit naiisip ng iba na yung pagtatayo ng pamilya ay hindi kinakailangan magdaan sa ganun ding prinsipyo? How come many wrongly taught that automatically mag-work in family? And what true? In light of our text, naintindihan natin, si Solomon, naintindihan niya yung building, at isa sa unang natutunan niya, hindi madali magtayo ng gusali. At ang nais ko mensahe po ni David sa kanya, hindi rin madali magtayo ng mabuting pamilya. Hello? So I think Solomon would also understand that it is important that you have a good foreman or engineer sa pagtatayo ng gusali. Si Hiram, okay? Si Hiram was the foreman ba o engineer o general contractor ng templo sa Old Testament. He was a very capable contractor, foreman, or engineer. And if you are going to build a family, it is important to have a good engineer, good foreman, good contractor. Okay? At sino yun? The Lord. Except the Lord. The Lord. You know what? We can't build a family unless Jesus is the engineer, the contractor, the foreman. Alam naman natin si Jesus Christ, hindi man direct, pero meron pong pinahiwatig na siya naging anluwagi, naging karpintero. Diba? At sa kanya pong matutulong sa Bible, pagbasa po natin, that when he lived on the earth, during his earthly ministry, he is involved in 3 very important building projects. Na-involved ang Panginoon. Una-una sa lahat hanggang ngayon. Ano sabi niya? He is involved in building a home for us believers, for our future. Doon po sa langit. No? As I let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. No? Kaya po hindi pa umabalik yung Panginoon kasi hindi pa ho tapos sa kanya kasi pag tapos na yun, He will come again. And I just can't help na isipin, ang ganda siguro talaga na inahanda ng Panginoon. Bakit po? It took only Him 6 days to create the entire universe. 2,000 taon na, hindi pa tapos yung inahanda ng Panginoon sa atin. Napakaganda ng lugar na yun. And it is a prepared place only for prepared people. Kailangan tuloy yung isang mananampalataya namatay. So, ito lang naman ito for illustration purposes only. Saan? Sinalubog siya ni San Pedro. Ang ibang buhay ito, ganito pa ito eh. Tapos, pinasok siya doon sa langit. Ano ito ang gandang mansyon. Sabi niya, iyan ba yung sa akin? Sabi sa akin, hindi. Sumunod, mas maliit ng mansyon. Sabi
Baka yun na akin, hindi. At marami pa maliit na klase, kalidad ng mansyon, na naman hindi kanya. Hanggang sa dulo ay isang barong nandoon. Sabi, ay, hindi mo pwede akin yan. Sabi sa isang Pedro, diyan ka nga. Sa'yo nga yan. Hindi nagpaprotesta. Bakit ganun? Unfair naman. Ano naging matayan nyo? Nakinuha yung lagbo. Tinignan yung taxi offering. Yan lang ang inabot ng taxi offering ko. Hindi ba yung pagka-tax investment in o yun lang ang kinaya itayo. Barong-barong. May mga hindi ba nag-tax ha? Nakala ko yun. Pagdating yung typing talaga niya, nakakatisuran eh. Mabigayan. Alam niyo mga kapatid, sa akin, tinuro ko, halos kailan lang, dapat muna ba yun? Nawala pag sa tanong na offering. Ano yung sa 1 Chronicles 16:29? Give the glory which is due to the Lord. Bring an offering. Bring an offering. And only then, na sabi na glorify ng Panginoon, and only then, masasabi na nagkaroon ng beautiful worship. Worship Him in the beauty of holiness. Sabi na, at yung tuwa namin sa kayo, iba yung tithes in offering. But every service, dapat nag-e-effort ka, at least may offering ka sa Panginoon. Alam mo yung naging ano sa akin yan? Yung mga Sunday schoolers namin, hindi naman alam mga member yan eh. Mga bata, hindi naman alam mga member yan. At nagpaalala sa akin, nagpagkita ng aking kabataan. Galing din tayo sa ginong reliyon. Pero pagdating ng offering, may offering yung mga bata. Ano yung ba? Bibigyan naman magulang. Ito pang offering mo. At kailangan paliwanag ka ng mga Sunday school teacher na hindi yan bayad sa Chapurado. Offering. Sabi sana, paano po yung mga anak mo? Tulungan mo para sa kanya. Tulungan yung matulungan, tinutulungan mga anak nila, tinutulungan, natutulog ka loob. At tatandaan yung mga kapatid, ano meron tayo sa Panginoon yan eh? Pinahiram lang sa atin. Ano yun, ang libro Bible, pinadaan lang po sa akin, sinanay lang po sa akin, galing niya sa Amerika. Sinanay lang sa akin, pwede iba yung pagdaanin yan. Pero ang mapalad na sa akin po pinagkatiwala, pinadaan yan. Listen, yung pera na yan, yung paggasto sa simbahan, paggasto sa mga ministry, hindi yan sa Diyos yan eh. Sinanay lang sa'yo. Channel, huwag mong channelin. Yung blessing yun, it's not a burden. Pwedeng sabihin, magkatiwala ng Diyos yan. At pwedeng kunin ng Panginoon sa ibang paraan niya. So, naiintindihan natin mga kapatid na ang Panginoon nasa building, involved sa building project during His earthly ministry. So, joke lang po yung tungkol sa kongyo sa Biblia. So, ano una? He is involved in building a home for our future place in heaven. Amen? Amen. Secondly, He is involved in building a place for our faith, the church. Amen. Upon this rock, I will build my church. Amen. Diba? Ang Panginoon nagtatagin ng iglesia. Kaya huwag mong guluhin ng iglesia. Nakakalungkot po. Ilan na narinig ko mga kapastoran na nalulungkot. Bakit po? Kasi kahit pa yung mga tao na nakatulong nila para lumago yung gawain, ang hirap-hirap palagoy. At sa konting bagay lang na siya naman may mali o hindi naman sinasadya, matitiso. Hindi na isa sa ala-ala yung ginawa niya, no? At mahahanap pa ng damay. Maghahatap pa na iba. Mali yun eh. Kaya mo, kung tatay mo pa si Pastor Edgar Tamayo, nung nagpisan siya ng pisan, sabi niya, dalawang klase yung nagtatanim. Ito nagtanim, halimbawa, pagkain at mga gulay, mga fruit-bearing trees. Hindi ka alis. Hintayin mo mamunga yun. Hintayin mo pag-ani. Hindi ka alis. So yun eh. Pero kung tinanim mo, bomba. Ano na? Alis ka! Yan eh. Yan ang
problema talaga yan. Kaya umalis ka nito, bomba kasi tinanim eh. Kung tinanim na talaga yung mga may pag-ani, ang sabi ng Bible, be not weary in well doing. For in due season, we shall reap. If we wala ko kayo mapahod. Maghinawa. Because our labor in the Lord is not in vain. Hindi na kami sumasigana. Sabi na iba, babalik ng Panginoon. Nung ayaw ko mag-vaccine, dahil darating mo na si Kristo. O di naman natin maging tapat. E babalik naman ang Panginoon eh. Ang sabi ng Bible sa Persian, parang pag dumating Panginoon, hindi ka mapahiya. Kung kailan na malapit bumalik ang Panginoon, at naniniwala tayo, malapit na bumalik ang Panginoon. Dapat mas lalo tayo maging tapat sa Panginoon. Huwag lang natin kantayin, may the Lord find us faithful. Gawin natin. Maging tapat tayo sa Panginoon. At ang katapatan sa Panginoon, hindi mo gawin ng nag-iisa ka o kasan-saan. Involved yan sa church. Kasi, kumbaga parang kolorum rin. Diba? Walang lisensya. Kasi ang tinilaga ng Diyos na lugar, tila and ground of truth. How we should behave in the house of God, the church of the living God. Church! Church! So yun ang legit na paglilingkod sa Panginoon. At kailanman hindi naging kapalit yung online. Kailanman hindi naging kapalit yung Facebook. Salamat sa Panginoon, sa panahon na may kahigpitan, na talaga namang may panganib, meron tayong technology. Pero ngayon, na malaya na, huwag ka namang nasanay ka na dyan. Panahon na. Kaya sila nila Gloria, kami po ay online lang. Meron ako worship frontliners kasi nakaharang talaga ito sa amin. Pero pinagpaalam namin, pinapapasikan. Online. Meron yung mga pastor na nagpo-post ng mga time nila. Kunyari, nakikinig, hindi naman. May mga ganun eh. Iba pa nga, hindi pa umaatin. Online na nga lang, hindi pa umaatin. Di ba? Yung mga estudyante, yung online, di ba? Meron pa iba, yung pa, naka-poster gano'n. Kasi ba na yung nilalaro? Kaya sabi ko sa church, pag nag-post, kailangan mag-post kayo ng ng picture. Doon kami nagsimula. Mag-post kayo ng picture na nanonood kayo ng service. Nanonood kayo ng service. So, yun yung isa namin, 2 years ago yun. Yun, gano'n. Ngayon, sabi nga rin ba, kunyari nanonood, pero wala nang, hindi mo nakikinig. Parang nasa bahay. Iba ginagamit sa cellphone. Sabi ko, mag-post kayo ng learning and blessing from preaching. Hindi pwedeng wala kang learning and blessing. Kaya mag-post ka. Yun, nagpo-post. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ngayon, nung binabalik na yung tinatanggal yung restrictions, yung lockdown, tapos meron ng allowed, pero limited. Sabi ko, unahan magpa-register. Pa-register kayo. Sabi, nagpapa-register para atin. Ang challenge ko, kung talagang gusto mo matin, hindi ito problema sa'yo. Marami pa nga nakikiusap, meron pa hong ba, pwede ba maisingit pa. Kaya kami sinita kasi may isa na mapag-iwan ng mga anak eh. Kaya pinayagan ko, pinuntahan kami ng City Hall. Buti sa barangay, kilala ko nakiusap kasi bawal po eh. Yan kayo, kasi nga namin eh. So, gano'n, nagpaparegister. Sabi ko sa nila, maganda to Kahit na pwede na tayo tuloy natin yung posting ng learning and blessing from preaching. Tuloy natin yung pagpaparegister. Hindi issue sa akin, hindi rin issue sa inyo. Tatandaan natin ito. Ako din niniwala na kailangan ka pang pakiusapan para mag-church. Hindi kinakailangan Diyos kung makaawa. Ang totoo niyan, tayo dapat magmakaawa sa Diyos. Lord, tatabi mo. Kasi hindi mo tayo magdapat dyan eh. Kaya ba mo kailangan pa makiusap ng Diyos? Hindi. Kinokomento talaga ginagawa niyo ang aming church. Ang ngayon, ginagawa ko yan. Iba yung naging problema. No? Pero, ang church mahalaga. Church essential. Sabi nga, naging uso yan. Why? Because it is Jesus Christ who built the church. And He built it to Himself.
Siya yung rock, hindi naman si Peter eh. And he is the head of the church. So everything about the church is important to have. And we should also give importance to the church. Na-involve tayo dyan. Pero sa pangatlo, ito nga in family. Except the Lord. Si Jesus Christ yan. Except the Lord. Build house. Have you noticed? Lumalo pa siya sa kana. Asalan sa kana. Para ipakita mahalaga sa kanya yan. Mahalaga ang pamilya, ang tahanan, ang mag-asawa. Mahalaga sa Panginoon. Yan dapat yan din ang naintindihan natin. Kaya si Solomon, naintindihan niya na kailangan merong mahusay na foreman o engineer o contractor at sa church, sa pamilya, ang Panginoong Jesucristo ang contractor. Panginoong Jesucristo ang mahusay na foreman or engineer. Hello! So, Psalm 127 verse number 1 declares the vanity, the vain attempt to build a house within ourselves. Diniglar rito that unless the Lord is the builder of the house, the builder of the family, the effort is all in vain, and the house will not stand. Now, let's go to that. The parable of the wise builder and what? The foolish builder. Anong context yan? Napansin niyo ba? Anong context yan? Yung nakinig at sumusunod sa Word of God. Yun yung wise builder na tinatayo nga yung kanyang bahay, yung kanyang buhay sa matibay na pundasyon. Na pagdating ng bagyo, hindi ito maigugupo. Bakit, no? Dahil sumusunod sa Word of God. Dahil ang Word of God, ito, Word of Panginoon, Word ni Lord, ito yung blueprint. Yung policeman, yun? Nakinig! Nakinig mo ba kayo? Nakinig, ang problema, hindi tumupad. Eh, hindi sa pala nakinig ka. Be the words of the word, not hearers only. Kasi be your own selves. So nakinig, pero hindi tumupad. Ano, katulad ng isang lalaki, hangal, tinayo yung kanyang bahay, yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, sa mahinang pundasyon, walang tibay na pundasyon sa buhanginan. Eh pag tumating yung bagyo, tumating yung tukso, tumating yung problema, guho. Wasak. So dito sinasabi na kung tayo ang magtatayo at hindi ang Panginoon, at itatayo natin sa ating paraan, sa ating gusto, o sa sinasabi ng mundo, hindi yan magiging matatag. The house will not stand. Now, si Benjamin Franklin, he quoted this verse, Psalm 127, verse number 1, to challenge, in a challenge to the Continental Congress. Tapos siya i-quote, dito sinabi niya, do we imagine that we no longer need God's assistance? The longer I live, the more convincing proof I see of this truth, that God governs the affairs of men. Without His concurring aid, we shall proceed in this political building no better than the builders of Babel. Ang pag-usapan natin si Babel, ito ni Babel. Sabi po ng Genesis 11, no? Na ang mga tao nagkaisa, all the people of the world got together to build a tower that would reach to the heavens. And the builders made great progress, pero nag-intervene ng Panginoon. Nung ba't ito pa yung nangyari, ang sabi ng Bible, He confounded their language and did not allow them to finish the building of the Tower of Babel. And they scattered over the face of the earth. Genesis 11. Ang tanong, why? Bakit? Ba't pinatigil ng Panginoon? Pinatigil ng Panginoon eh. Hindi na ang Panginoon magtagumpay yung plano nila. Why? Ano niyo po ang sagot? Because they were building without God's blessing. They were building without God's approval. Not according to God's will. Not according to God's plan. Not according to God's word. So, mga kapatid, whenever we do things without God's blessing, our work will be in vain.
If God is not the builder, the Lord is not the builder of the family, of the home, of the house, sabi rito. Take notice 3 times pinagigyan yung word of vain. Now, verses 1 and 2, take notice, highlight natin. Can you say, brother? Vain, verse number 1. And another vain. Then vain, verse number 2. 3 times. And the word vain means worthless or empty. It means something that has no value or worth. It is an empty achievement. Tapos dinagdag pa yung praise na except the Lord. Verse number 1. Next slide please. Twice, except the Lord. Except the Lord. Ano ibig sabihin po ito? Pinagsama na yan. Linaw na. No? The point is, if God doesn't bless our, God doesn't bless tutulog kayo. If God doesn't bless our family, it will be a mess. Sabi ni Thomas Manton, sabi niya, labor without God cannot prosper. And labor against God will surely fail. We need to keep God in everything we do. We can only do things through Christ. The strength, the empowering that comes from Christ. Without Him, we can do nothing at all. Kaya sabi ng Bible, huwag kang, nangihigit sa nasusulat. Higit sa Word of God. Pamilya tayo, Romans 12, 1 and 2, di ba? And then verse number 3, familiar ba tayo ron? Ano sabi sa verse number 3? Romans 12, verse number 3, please. I don't have this in my outline. May listen lang natin. Sabi niya, for I say to the grace given to me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure. Huwag masyadong malakiting mo sa sarili mo. Ha? Huwag mayabang! Hindi tayo magaling! Hindi sabihin mo, pag umalis ka, mamamatay ko ba? Hindi ka ang buhay na iglesia. Huwag mo sabihin, ang laki-laki na itulong mo dyan. Salamat sa Panginoon. You're on a channel. And be thankful to God and be humble to God for that. Huwag mag-isip ng hingit. Sa nararapat. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God. Only by the grace of God. So yan po, sa pamilya, at hindi sukatan po ng matagumpay na pamilya, malaking bahay. Pinatunayan naman sa atin yung mga bagyo, mga lindol, ang dali lumawasan yan eh. Hindi yan nadadala sa kabilang buhay. Maraming pera, sasakyan, hindi masama magpundar. Pero dahil meron kang pinundar na ganyan at nakatulong ka sa iglesia, inisip mo, napakalaki mo ng tao. Bitaw ka. Sabi ng Bible, tinataas ng Diyos ang mga pagpakumbaka. Binabaksak ng Diyos ang mga pala. The way to go up is to go down. Keep your feet on the ground. He must increase. He must decrease. So to say, many today have not heeded the foundational principle, this foundational principle. They seek to build their lives and homes and the ministry apart from the Lord, pursuing their own wishes and desires. My way nga eh. Instead of God's way. Alam niyo ba yung Church of Laodicea? The way the Church of Laodicea described itself, malaking iglesia, successful iglesia. Hindi ako kailangan. Pero sabi ng Panginoon, isusuka kita. Hindi ako niwala sa namatay ng si Eli Soriano. Siya parang napubuntis ang Diyos. Diba? Pag napubuntis, nasusuka. Wala sa akin ng Diyos. Pero figure of speech, it makes God sick. Paano nilibawa yan? Pag sinabi ng isang kapatid na lalaki sa niya, ang gwapo-gwapo. Hindi naman. Ano sabihin ng babae? Nakakasuka sila sa akin mo.
Ay sabihin, hindi tinatanggap ng Diyos yung sinasabi nito. Ako'y successful dahil malaki building namin, maraming member namin, malaki offering namin, malaki support ako, may mag-aaral sa sakyan ko. Hindi natin minamasabaya, pero kung ipinagayabang mo yung mga bagay na yan, isinusuka ka ng Diyos. At ang problema ng Laodicea, si Kristo nakato. Tandaan niyo ba ito? Wala akong makatok nasa loob. Makatok na saan? Okay na po ang churches niyo. Malaking simbahan, mega churches. Pero ang problema yung pinaka-importante, wala na sa loob. Hindi na si Kristo na susunod. Hindi na si Kristo yung tinataas. Nasa labas na si Kristo kung makatok. Hindi mo puso ng tao tinakatok doon. Simbahan yun, iglesia yun. At yung Laodicea, panahon natin yan. Alam mo saan? Para may na member. Pagaraan ng programa. Payamanan. Ang problema, hindi na si Kristo tinataas. Magaling si pastor. Magaling yung mga member. Malaking contribution yung gagawa. No longer si Jesus Christ yung glorify. Nanatili nawa na unto Him be glory in the church. Soli Deo Gloria. He alone deserves to be glorified. Maraming ikabod. The glory of God has departed. Now, let me quickly now move. No, tatlong puntos lang ito. Malapit na po tayong butan ng curfew. Dakta mo na iba. At, so the first principle is to avoid overestimating ourselves. The second ay in verse number 2. Baila natin verse number 2. Praying for you to rise up early, to save up late, to eat and the bread of sorrows, for so He giveth His beloved sleep. The second thing we need to avoid is to avoid overworking our jobs. Avoid overworking our jobs. These words are directed to the one who can't seem to stop overworking. The workaholics among us need the reminder that in comparison to our family, in comparison to our kids, work is worthless. No? Para sa kapalit trabaho, para sa pamilya. Paano yung pamilya, wasak na. Para sa kapalit trabaho, para sa anak. Paano yung anak, kapaliwaran na. Diba? Mahirap din yung mga nag-a-abroad eh. Hindi natin masisisi nila. Pero ano karami nagiging problema? Road kayo NMK. Kung magpakailan ba? Ano nagiging problema? Yung mga anak na papabayaan. Tapos si Mrs. pa yung nag-abroad. Ano nagiging problema? Si lalaki na mga babae dahil nagsusuporta. Sira ang pamilya. Well, you don't have to go to work abroad para lang papabayaan yung pamilya. Sa alang-alang mo. Isang araw, nagalit na talaga yung babae sa asawa ng lalaki. Diba? Marami sa atin, nagtrabaho ka na ilang oras. Pagdating, uuwi mo pa trabaho sa bahay. Ito, di mo nakatising na ang asawa. Ikaw naman, hanggang dito sa bahay, uuwi mo trabaho mo. Sabi, di ba natutuwa mo ang sipag ko? Paano mo tutuwa eh? Basta motor ka. At uuwi mo trabaho mo sa bahay. At di ba yung patay, dinarad ka. Pag hindi ka tumawa, patay ka. Isip na yun eh. Di pinapagit ang agang bumangon, gabi na matutulog, at kakain ng tinapay ng kalumbayan. Bakit kalumbay? Diba? Sino ang pamilya? Konteksto pamilya. Tapos hindi pa makatulog na maayos, kulang sa tulog. Now, ano yung sabihin? Okay lang ako. Okay, magalit sa akin. Sabi ng tamad. Okay, magalit sa akin. Wala naman akong ginagawa. Sabi. Grabe yung tamad. Mga tuwiran. Sa Book of Proverbs, kinukunta na yung katamanan. Papasin ko yung langgam. Kahit na sandali ko na iniwan dyan. Yung bilis. Alin ba na hambang mo? Ang bilis. Simbolo ng kasipagan, di ba? Pag binasa natin sa bagong tipan, sabi, ang ayaw gumawa, huwag kumain. Kung tira, pag nipat ka, wala lang dala, may tigaw pa. Pagdating sa handaan,
anniversary, hindi naman tumulong. Natikot pa. Kinunan may mga mag-anak nila na umuuso sa iglesia. Lalaki. Ang sabi ng Bible, 1 Timothy 5:8, that if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Alam niyo ba yung may member kami niyan, people namatay? Special child. Special child. Ganun tatanong masipag, mabait yun, nag-ask-ask mo pag may bisita. Yun na, medyo isip bata. Ang lakas sa soft drink. Yung kapitbahay, may tindahan marami siya, pero sa malayong na, yung malalaking size, litro, iniinom. Tapos pag uminom, meron pang energy drinks. So isang araw, tinapos sa hospital. At sabi niyo pa nga sa nanay niya, at hanggang ngayon, nagdadalamati ko rin. Kahit kami, kasi kahit ganun yung masipag eh. Nagtatrabaho. Nag-resign pa nga sa trabaho, dahil mahanap tayo ng trabaho eh. Ang galing, nag-ask lang yun, ask lang yun. Pambira, nung din na sa hospital, binidyo ng magulang, naawa ko, nangingisay ganun, kasi ang taas daw na sugar. Taas, ano na yun, sabi, hindi na makasugat. Hindi na nakasugat. Pero masipag yung bata niya. Iba, lalaki-laki ng katawan, di makapagtrabaho. Dumadaan sa sa limos, no? Mga tagapan. Diba? Ano sabi ng Bible? Kung Kristiyano ka, lalaki ka, Kristiyano, you're an infidel. Walang pakanin. Yung sabi dito. Or another way to view why we shouldn't overwork in our work. So nilinaw ko lang hindi in-encourage dito yung katamangan. Ito, yung sobra na. At napapabayaan mo ng pamilya mo. Tama lang. No, tindray nung araw, nabaguhin yung sistema ng pagtatrabaho. Di man yan 10 hours. Nagkasakit lahat ng mga niya. Hindi ginaya. Hindi ginaya. May oras para magpahinga. Kaya nilagay ng Diyos yan. Of course, si Jesus Christ yung ating sabat sa yung ating kapahingahan. Pero sabi ni Bob Deffinbaugh, yung kung overwork violates a basic spiritual principle. Kasunod na ata. Tampas na yan, brother. Nakatulog ka. Another way to view why we shouldn't overwork in our work, sabi ni Bob Deffinbaugh, it violates a basic spiritual principle. God gives to those who have learned to rest in Him, not to those who strive in their own strength. So, ibig sabihin, may tamang panahon na kung yung pong makina kailangan magpahinga eh. Hindi naman, yung hayop kailangan magpahinga. Tao pa. No, ang pamamahinga ginagawa naman na iba, masakla. Imbis na magpahinga sa Panginoon para sumamba. Doon, anong ginagawa? Nasa bahay. Natutulog. O hindi, nasa mall. O nag-outing. Diba? Ang isa sa mga nakurek na Panginoon sa akin, napansin ko, ang problema ng maraming church yan, I'm not sure kung dito. Pag bakasyon talaga. Maraming church nahihirapan pag bakasyon na. Nagpapakasyon talaga buhay ng probinsya, kung saan saan pupunta. Napansin ko rin sa limang member namin hindi bakasyon, kung may pasok, hindi na kapag-lingkod eh. Hindi na kapag-church eh. Kaya kinorek natin yun. Hindi ba naiya sa Panginoon? Bakasyon niya, ang dapat nagtato sa bakasyon? Opportunity para mag-ikot sa Panginoon. Binakasyon mo talaga. Opportunity para mag-ikot sa Panginoon. Yung pagsamba mo, alam na, airpool mamaya rito. Di ba? Sabi ng pasuri sa matandang babae, buti nanay, hindi kayo ma-absent. Dito na ako nakapagpapahinga ng maayos. Tutulog ka lang.
Kaya sa church sa akin, bawal maingay. Bawal maisip mga natutulog. Bawal maingay. Nakatira mo ng iba. Sa Old Testament daw, sabi niya, merong special place kung saan doon sila sa templo naghihintay ng dreams and visions. Kaya sa church, kinagat daw yun. Bakit natutulog ka? Habang preaching yung pastor. Baka mas maganda yung dreams and visions. It's a preaching yung pastor. I'm so sorry. Sayang. God's blessing don't come by our self-effort. They are the product of God's grace. So avoid overworking. Okay, may iba pang araw naman tayo. May iba doon natin talaga. Pero before we close, yung huli, nasa verse number 3. And may 4 and 5 ka, di ba? Verse 3. Pero verse 3 tayo muna ang sabi. Lo, children are heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His gift. So avoid overlooking our children. Lalo sa cellphone. Na-overlook na sa cellphone. Okay? So this verse tells us that children are meant to be a blessing, not a burden. A heritage, not a hindrance. The heritage. Sabi ni Wycliffe na sa kanyang commentary, it's interesting that the words for son, daughter, or your children dito, and house come from the same root word, which means to build. So sons and daughters build up a household as much as stones and timber constitute a building. Sabi ng isang Rabbi Leo Strep, let me just quote mo kayo sulat, each child bring a blessing all his own. Our ancestors would say, we rejoice in the children because we are a people, a historical people. Yung word na heritage can be translated as a gift. Gift. Eh, anak, gift yan. Ang anak ay gift. Puko yan. Puko, gift. Gift. Hindi yan burden. No? Yan ay gift. At sabi sa verse number 4, bibilisan ko na. Ano ba sinabi yan? As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Now, dito mo tinuturo sa amin ang verse na to, okay? Where they're going, they're to be launched for the Lord's purposes. Yung mga bata, they're to be launched for the Lord's purposes. Especially yung mga, ang tawag natin dyan, yung mga ngayon sa pana, archer, yung mga time ng araw. Diba? Anong ginagawa po nila? Back in Bible days, arrows were made out of sticks that had to be sharpened and straightened. Kailangan diretso yan. Kailangan matalas yan. So bakit ginamit halimbawa? Ibig sabihin nga, para patalasin mo, para ipantayin mo, a lot of work yan. No? It took a lot of work. So, bakit importante na hindi crooked yung pana? Bakit importante na matalas yung pana? Di ba? I-sharpen mo. Hindi mo, connecta mo yan sa bata. Yun ang halimbawa eh. You see, arrows were kept in quivers back then. And where do you keep your arrows so that you can shoot them quickly? No ating mga anak, how would you feel if you had your arrows ready but you never release them? How does this apply to children? Is it part of the child rearing deal that at some point we have to launch them? So, bago mo sila pawalan, yung pana, kailangan tiyakin mo tuwid. Nakuha yun ba? Kailangan sharp. Hindi sharp magpura sa'yo, ha? Sharp sa tamang bagay. Matuwid ka nga muna eh. So yung bata, gano'n. Yung pag-aasikaso sa bata, huwag mo i-overlook yan. Parte yan ng God's design
para sa pamilya. Anak dapat to bring them to the nurture of the Lord. Amen. Diba? Train up a child the way he should go. No? Although may mga nag-iisip, bakit ang anak ko, bakit Sunday school? Pero hindi naman, may mga bata, tinuruan natin sa Sunday school, pero hindi naman nagpatuloy. Alam niyo, talaga ibig sabihin yan, na hindi lahat nananatili hanggang sa pagtanda. But they will not be able to avoid their accountability before God when they face God. Hindi sila makakansol mula pa ng bata, tinuruan mo. Pero hindi mo matatakas ng pananagot mo. Okay, so yun po yung araw, kaya nanibawa po dyan. Okay? At ano sabi? Kailangan yung sight ay accurate. To hit the target. So yung pananaw mo bilang magulang, pananaw natin bilang magulang. Kailangan accurate din yan. Biblically accurate. Tamang pagpapalaki sa anak, tamang prioridad, at tamang prinsipyo. At yung paningin ng bata naman, nakita naman nila sa atin, tama rin. Mabuting halimbawa. Halimbawa ng katapatan, halimbawa ng takot sa Diyos. You see? So, paano kung pumana ka sa hangin? Wala. Hindi mo yun ang purpose yun eh. So, kailangan may target. So, dapat naintindihan natin ano yung target, bakit pinagkatiwala sa ating bigyan tayo ng yaman ng mga bata. Yung target natin na sila lumaking may takot sa Diyos, na sila lumaking maglilingkod sa Diyos. Na pag tayo wala na, sila ang magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Hanggang di pa makabalik ang Panginoon sa Diyos. Salamat kay Pastor at kay Maria. Lumaki si Fred. Na naglilingkod sa Diyos. Hindi literal ang muna. Parang trautensyon ng muna eh. Ganito na lang eh. Alam mo rin, mas malaki na sa'yo. Anak na namin. Pero siya preacher namin sa rin ko. Napakabuting bata, mabuting mga bata. At may mga young people kami, sila rin mga preachers. No? Hindi na, wala naman siya itong trabaho ako eh. Nag-aaral lang talaga ako. Kasi una, may sakit na talaga rin ako. Pero may, hindi ko na problema yung construction, yung churches. Sila na yan. Alam nyo, kahit na may mas maganda sa akin, tatay ako sa church. Pag mali, pinapagalitan mo, hindi ka natitiso. Alam nyo rin, magmamahal mo, mumuhula ka ng pag-ibig. At ano sabi ng 3 John 4? I have no greater joy than to hear that my children now. 3 John 4, meron ba? To hear that my children are walking in the truth. Napansin nyo, yung unang binanggit sa verse number 1, yung watchman. Pansin nyo ba yung may pinapalito watchman? Except the Lord keep the house, keep the city, the watchman. Ano yung watchman dyan, di ba? Yung Ezekiel, watchman din. Diba sa mga palasyo, sa mga cities sa Old Testament, napapagura niya ng, diba, may bako dyan, may walls, tapos may watchman. Walang silbi yung watchman niyan, hindi ang Panginoon. Okay? According to the will of God, God of God. Tayo yung watchman, magulang. Okay? Kasi doon, may binabanggit na guard of the gate. Now, ano yung guard of the gate? Patungkol naman ito sa mga anak. Mga guard of the gate, dyan po, si Lot, di ba, umakupa ng position yan. Pero yung guard of the gate, sila yung nagtatasak sa business, ipapatuloy ng business, sila rin nagpo-protect sa mga papasok. At pag sinunod natin yung plano ng Panginoon, hindi natin in-overlook sila, naging busy tayo sa ibang bagay. At sinarpen natin sila kaya ng bow, na arrow, at straighten natin sila. At may target tayo, we know the target. Now, pagtanda natin, they will guard the gate. Sa ating buhay. Sila na magtatansak sa mga, they will provide for us. At kung paano yung transaction nila, hindi pwede natin apply sa ministry. Kaya na binagay ko kanina, sila magpapatuloy sa ministry.
At di lang they will protect. They will protect you. They will protect their family. They will protect the ministry. So, ito po yung plano ng Diyos. Ewan ko sa akin, nakakatawa, sabi ko, ang ganda. Ang ganda ng plano ng Panginoon ng Sarap ng Word of God. The question now is this, I'm going to conclude now. In closing, are you going to take this home? Let's see how you will take these truths back to where you live. Because as we've been learning, faith must be lived at our home. Okay, preacher? Ang ganda po, totoo po. But I don't have a perfect family. Sino po sa atin meron? Bago ko i-apply ito sa akin, tatlong bagay at ito natin tatapusin. Una, God's promises for your family must be claimed. And then God's plan for your family must be claimed. Diba? So ito po ay mga promises ito. Hindi ito para sa perfectong pamilya. Again, there's no such thing. They apply to every family, especially Christian family. Claim those blessings and ask for God's touch on your family. And live out these principles in your daily life. Secondly, God's protection for your family must be conjured. Kaya nang sinabi natin sa umpisa pa lang, inaatake ni Satanas ang pamilya. Kasi hindi mabilis ang paglago ng iglesia at nahadlang sa mga i-imagine mo kung unsafe yung nanay mo, tatay mo, hahadlang ka sa paglilingkod. Nung pagkababalik ng face-to-face namin, imagine yung mga bata, 2 years, ang lalaki na. Kaya talagang siksikan kami, bigla kami naging siksikan. Kaya sabi ko, lagi ko medyo sanay na rin tayo sa ministry. Tumating yung panahon, mga magulang, bakit pansin? Kaya ang challenge nyo sa mga bataan, pagkain yung mga magulang nyo, madala nyo sa Panginoon. Kasi kung anong palataya yan, hindi na yan nahadlang. Diba? Kaya yun ang gusto mangyari ni Satanas, yung broken family, sira yung testimony at maapektuhan paglilingkod ng mga membro at nahirapan yung paglago ng iglesia. Sa isang pamilya pa lang, pagkwentuhan namin yung anak ng pastor, na nagpapastor na yan si Jim Isaac, si Silvio. Tinitingnan sa Facebook, nasa sulong si Pano. Ang dami nila. Sabi ni Mrs. totoo naman. Kasi hindi mga mag-anak ka na karamihan, hindi yan. Sila lang magkakapatid, ilan na. Tapos, nakapag-asawa pa, di ano. Tapos, yung tiyo niya na doon, ilan din ang anak. Imagine ito, pamilya. Pamilya. Iyan ang nag-design ng Diyos eh. So, we are to protect our family. And one of Satan's best kept secrets is that the prayer of fathers, mothers, or family heads is powerful. Kaya pinipigilan niya mag-pray ka. Pinipigilan kayo mag-attend ng prayer meeting service. Okay? And last but not the least, great parent or family must be contented. Paglaban natin, pamilya natin. Paglaban natin, yung pananampalataya natin. At sundin natin yung disenyo ng Diyos para sa kanyang kinatag na pamilya. Ano problema sa pamilya? Diyos ang nakakala paano i-resolve yan. At ito binigyan ng Diyos sa solusyon. I will close with an illustration. Totoo na to. Sa araw, si Henry Ford nag-drive sa Michigan countryside. Namadaanan niya isang lalaki na merong Ford Model T na sasakyan na tumirik sa daan. So yung lalaki nasa ilalim, tinatry at figure out ano yung problema. So bumaba si Henry Ford. Mag-aaral sa sakyan, matanda na tapos maganda na itsura, kasuotan. So, tinanong niya, ano problema? Bigyan na lang akong tumili. Sabi niya, pwede naman tingnan. Parang namisteryuhan yung lalaki. Matanda, mayaman, mag-aaral,
Bakit ganun? Bakit ganun nakikita? Parang, pero pinabigyan niya. Alam niyo nangyari, sandali lang. Yung sa start mo. Tapos, sabi niya, kinalikod niya na sandali. Aba, tumakbo yung sasakyan. Gumana yung sasakyan. Sino nagulat yung lalaki? At sabi niya, salamat po. Pero bakit ang bilis-bilis yung kanina ko kinakalikod ito eh? Para alam niyo agad kung saan ang problema. Bakit po? Sabi ni Henry Ford ito, ako may gawa niyan eh. Kaya alam ko kung paano ayusin niya. Sa buhay natin, sa iglesia natin, at sa pamilya natin. Diyos ang may gawa niyan eh. At Diyos ang nakakaalam kung paano niya aayusin. Diba ay ating sundin ang kalooban naman. Kaya ba tayo natin tumayo at tayo po'y magkapusakar namin. Ang maraming Diyos, maraming po salamat sa inyong salita. At tumasa po kami na tunay na banal na Espiritu ang nag-impress of this message sa puso ng bawat isa. Nagaya ng panalangin namin sa una ay hindi po nagtagumpay ang diablo na duluhin kami, hadlangan kami. Lalo pa talagang gusto niyang hadlangan ang tungkol sa pamilya na ipipigilan na maging gaya ng disenyo po ninyo, gaya po ng nais nyo. At kaya naman, Panginoon, tunay na nakapakinig ang bawat isa, ang Banal Espiritu ka, ang tunay na nangusap, sa nagkaloob ng pangunawa, at siya rin magbigay ng tamang desisyon, ng tamang response sa inyo pong salita. Hindi ko po alam ang sitwasyon ng family na narito, pero nawa nabigyan diin na kayo po ang nagtatag ng pamilya, kayo po ang may kakayanan para ito po ay mapanatiling maayos, at kayo rin na may kakayanan kung paano ito itatama, iaayos pag ito po ay may problema. Siya rin naman totoo para sa Iglesia, Panginoon, nawa ay manatili kami mapagpakumbaba at tingnan namin kung ano man aming nagawa, ay thankful kami na kami po pinili nyo para maging channel ng blessing na ito. Na pwedeng po iba at higit na karapat-dapat iba. Hindi po kami magpalalo, hindi po kami magyabang, hindi po kami magmalaki. Thank you so much, Lord, for the opportunity to minister your word to His people. And I hope and pray na ginamit ko maigi ng Banal Espiritu para sa iyo pong kalungkingan at kapurihan at para po sa kalalago sa pagpapatay ng bawat isa. Tunay na nakinig ka at Banal Espiritu ang pinatulan natin nag-usap sa iyo. And salamat sa Panginoon, kumakay sa pamilya mo. At that doesn't mean na hindi mo kailangan tulong ng Diyos. God forbid, pero kung tuwati yung problema, nawa ay tagapin mo yung kanyang salita, gaya ng sa parable of the wise builder. Kailangan makinig, maging tagatupad ka. Itatag mo yung buhay, ang yung pamilya, sa tamang pundasyon, matibay na pundasyon, at nang ayon sa disayin ng Diyos. Hihingi natin yung tulong ng Panginoon. Walang ibang tunay na makatutulong sa atin iban sa Panginoon. Kaya hindi sabihin, tutunganan na lang tayo, wala tayong gagawin. We need to respond to His Word and to obey His Word. Kaya habang na kayo napigit at tututulong pa sa Kanya, I will ask you, Pastor Aaron, to pray for you. Let me see your hand. Hindi nakita yung puso. So please pray for me and pray for my family. Amen, amen. Let me see your hand. Hindi yung katabi mo, hindi nasa unahan mo, hindi nasa ikulang ikaw. Pray mo po, Pastor. Ako bilang ama, ako bilang ina, ako bilang miyembro ng pamilya, ako bilang lolo, lola, nanawa ako yung maging instrumento ng Panginoon para maging matatag yung aming pamilya. At madala ko yung iba pang mga miyembro ng pamilya namin na wala pa siya. Just raise your hand and we will pray for you. Hindi na kita puso mo. Taas mo yung kamay at mag-pray ka. God bless you, 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 God bless you. I don't know how to do it, pero maluwag ang unahan siguro. Pwede dito sa unahan, lapit tayo. Yung puso naman itaas natin sa Panginoon. Lapit tayo, sincere tayo, at nakapalang si Pastor, ay mag-pray for us.